Simula ngayong araw, bawal na sa Maynila ang mga city at provincial bus kung walang terminal ang mga ito sa naturang lungsod. Solusyon daw ito para maibsan ang matinding traffic dahil ginagawa di mano ng mga itong sakayan at parking lot ang mga mahalagang kalsada ng lungsod. Umalma naman ang mga bus driver at operator maging ang ilang pasahero sa ipinatupad na ordinansa. May live report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, narito ako ngayon sa isang bus na bumabiyahe paputungo mula sa Fairview papuntang Quezon City patungo ng Manila. Kaka-U-turn na namin dito sa may Welcome Rotonda. Ito ay nasa kahabaan ngayon ng Quezon Avenue. Kung dati umaabot itong bus na ito hanggang sa may City Hall o kaya naman sa Loton, ngayon ay hindi na nga sila pwedeng pumasok sa lungsod ng Maynila. Matapos nga aprubahan ng Konseho ng Maynila yung pagbabawal sa mga bus na walang terminal na pumasok doon nga sa Maynila. Kaya naman ngayon, ang mga bus na ito ay kailangan ng mag-U-turn doon sa may Mabuhay Rotonda at dito na kailangan lumipat yung mga pasahero na kailangan makarating sa iba pang bahagi ng Maynila. Obviously, Jessica, ay hassle yan para sa mga pasaherong karaniwan isang sakayan lamang mula sa Quezon City hanggang sa Maynila. At tatanungin natin ngayon, Jessica, yung sa loobin nitong mga pasahero nga kasabay natin ngayon dito sa bus. Sir, ano yung sa loobin nyo ngayon na hassle talaga na kailangan nyo pa magdalawang sakayan? Dati isang sakayan lang naman kayo. Kasi hindi namin, in the first place, hindi namin alam. Buti na lang siya, sinabihan niya ako na bawal na pala papunta rito. Ang hirap kaya kasi, katulad nito, umuulan. Hindi naman well-informed ang public kung anong gagawin And by the fact na yung bus nakakatulong sa amin. Ito ngayon, tingin niya nabawasan ba yung traffic from Quiapo to Espanya, matraffic din to hanggang Welcome Yun nga napansin na. They should have alternative kung ano ang dapat gawin ng public ganito tulad sa amin para hindi kami mahirapan. Yun nga, Jessica, napansin natin kanina, bagamat hindi naman traffic doon sa bandaron, pero pagdating dito sa may Mabuhay Rotonda ay nagkakaroon na rin ng clogging kasi nga yung mga nag-U-turn na bus nagpipick up naman ng mga pasahero ngayon dito sa may kahaba ng Quezon Avenue. Hingi pa tayo ng iba pang opinion nitong mga pasaherong kasabay natin dito. Ma'am, ano yung masasabi nyo dito sa pagbabago doon sa ruta ng mga bus? Hindi na siya dumidiretso doon sa Maynila. Kayo naman na galing ng Maynila papuntang Fairview, kailangan pang lumipat ng sasakyan para lang makasakay dito. Yes sir, nahirapan po kami kasi galing pa kami ng Maynila sa sa TAF pa kami. Kailangan naming diretso sana yung sasakyan kaso wala pinutol nila yung kanilang patakaran. Pero kung kayo sanang tatanungin, nahirapan po kami sir. So yung dati na lang sana? Opo sir, sana ibalik na lang sa dati. Okay, so yun Jessica nga, ito kasing pagboboto ng konseho na wag nang payagan itong mga bus na dumiretso sa Maynila ay dahil nga daw sa itong mga bus na ito ang dahilan ng pagka-traffic sa Maynila. Narito ang aking report. Ito ang pangkaraniwan ng eksena sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Mga sasakyang nagkakabuhol-buhol at umaalingaw-ngaw na ingay ng busina. Ang isa raw sa saninang problema, mga pampasaherong bus. Para maibsan ang problema sa traffic sa Maynila, ang higanting tarpaulin na ito ang bubungad pagdating sa Welcome Rotonda. Nakasaad na bawal na ang city at provincial buses sa lungsod. Papayagan lamang silang bumiyahe kung may sariling terminal. Alinsunod ito sa bagong ordinansang inaprubahan ng konseho sa ilalim ng panunungkulan ni Mayor Joseph Estrada. Kanina, nasampulan ang mga bus na ito. Kaya bago pa makarating sa Welcome Rotonda, kailangan nang mag-U-turn ng mga bus. Maraming kolorong po At saka, nangyayari, pumapark pa sa mga kalye. Ginagawang terminal yung kalye. Marami na nagsusuhol. Yan ang diyan nag-upisa yung mga cotton caps. Ngayon, libre pa. Kasi nga, this is the first day. Pero pag darating na mga araw at nagpatuloy sila na walang abiso sa Maynila na pwede na sila muling pumasok, ay talagang uhulihin sila at i-charge sila ng obstruction. Ang ilang driver at operator ng mga bus umaalma. Pag-aaralan daw nilang pag-apela sa LTFRB at DOTC, maging ang pagsampa ng temporary restraining order sa korte. Ang mandate sa amin ng LTFRB ng DOTC is to transport passenger from Quezon City going along Manila up to Pasay. Okay. And we are loop, we are not provincial buses. Provincial buses are required, no, to have terminals. Okay. Kami hindi, garahe.
Maski ilang pasahero, tutol din sa resolusyon. Disadvantage po kasi may mga students po na nagbabas pauwi. Di ba yung Manila po, andun po yung University Belt natin. So magiging, po sa mga estudyante, hassle po umuwi. Abala po para sa amin, mahirap pa transfer po para sa amin. Instead na makatipid po kami, abala pa po, doble sakay. Sa EDSA naman, ipinatutupad ng MMDA ang bus segregation scheme. Sa setup na ito, may kanya-kanyang designated bus stop sa mga bus base sa letter sticker na itinakda. Pero maski ito, tila hirap sundin ng mga driver. May mga bus pa rin kasing nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero kung saan-saan. Sa hirap po kasi sir ng pasada. Minsan nakapagagawa tayo ng sa mga bawal. Kasi sa kagustuhan namin kumita kasi diesel mataas. Pangalawa sa dami ng bus, talagang mahirap na kumita. At tila problema rin maging ang mga pasaway na pasahero. Kahit hindi po sa bus stop, basta huminto, bumababa na ako. Kasi malayo yung lalakarin minsan. Sa bus stop po ako bumababa kasi natatakot po ako baka mamaya makagip po ako ng Sa datos ng MMDA, mahigit 14,000 bus ang bumibiyahe araw-araw. Masyadong marami daw ang bilang na ito sa lilima lang na traffic enforcer na nakapwesto sa bawat bus stop. Overcapacity talaga tayo doon. Kung ang capacity ng EDSA ay 325,000 ang dumadaan sa EDSA. Kung 1,200 lane per hour ang vehicle, sobra-sobra Hindi naman lumalaki yon. Maraming salamat, Rafi Tima.